sa lahat po ng mga banal na iniibig ng ating Panginoong Diyos, saan mang dako po ng lupa tayo naroon, patuloy po ang kanyang pagbati sa atin, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan na minamahal, sa ating pagsisikap na patuloy na tukdin ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa mga hula sa mga aklat na ito, tunay nga mga kapatid na ang Diyos kailanman hindi magkukulang sa pagkakalob sa atin ng karunungan, kaalaman at pagkaunawa upang tayo magsilakad ng nararapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ating alalahanin mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran, mamasdan ng matuwid ang kaniyang mukha. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa ating pagsasaliksik, tayo naman ay patuloy na pinagtibay ng ating Panginoong Diyos sapagkat nasulat sa aklat ng buhay ang mga matuwid na tinutukoy niya na makakamasdan sa kanyang mukha. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy pong ipinagkaloob sa atin at ipinapaalala sapagkat ang Diyos ay naghanda ng tahanan ng lahat ng mga banal sa sangkalangitan upang ikaw at ako, tayong lahat, mamasdan natin ang mukha ng ating Panginoon sa muli niyang pagparito. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sa atin na kanyang bayan, iginawad ng katibayan upang tayo sa ating paglalakbay matiyak natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating purihin ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Patuloy tayong umawit at mga galak na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon.
Diyos sa banal na bayang ninang. Ipahayag natin mga kapatid at mga kaibigan, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. mga kapatid, mga galak tayong patuloy na dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan, ng awa, ng pag-ibig at kapayapaan, patuloy na ang iyong bayan ay nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa iyong kabanal-banalang lukrupan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat iginawad mo sa amin ang isang dakilang panahon at pagkakataon upang ang iyong katwiran ay mamutawi sa bibig ng lahat ng mga banal na iniibig mo, na pinaglaanan mo ng tahanan sa sangkalangitan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy na ang iyong karunungan, ang kaalaman at pagkaunawa na ibinibigay sa sinumang tao na nagsisihanap ng iyong kaharian. Tunay nga, Panginoon, na nalugod kang mainam sa iyong bayan na ipagkaloob sa amin ng iyong banal na kaharian. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ito'y nahahanda na mahayag sa buong sanlibutan upang tawagin mo na ang bawat bahagi ng iyong banal na bayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Ang aming buong pagtitiwala ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuting araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Silangan. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas ay ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Pinapangaral po ng may pag-ibig. Amen po ba? Amen. Yan po yung kanyang layunin o yung mission. Pasusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31 po yan. Paliwanag po ba sa atin na ang mission niya ay ipangaral yung kanyang katwiran sa lahat ng mga tao at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol. Kanino po nauukol? Sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. So sa Kanya lang natin ilalagak yung ating paniniwala. Sa Kanya lang natin ilalagak yung ating pakikinig. Yung ating paniniwala. So, pakisubaybayan niyo po kami, pakikuha natin yung Bible natin sa ating mga tahanan. At ang kaligtasan po, sa pamamagitan ng paniniwala sa ating tagapagligtas, maliligtas tayong lahat. Kaya tayo iniimbitahan lahat ngayon, wala na siyang itinatangi sa imbitasyon, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen.
So mga hindi na natin inaasahan yung mga kalamidad na dumadating sa buong mundo. Amen po ba? Amen. So ito na lang po ang pag-asa na ipinagkaloob niya sa lahat ng mga tao. Isinubo niya yung kanyang buktong na anak sa buong sanlibutan na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Sa kanya inyatang yung pamamahala na hindi magwawakas, natatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Siya po ang author natin, siya ministro natin, siya guro ng mga guro ng ating paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Na yung guro natin ang paniniwala natin espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Binuhay siyang magmuli in the third day. Maliwanag po ba? Nangyari po yan. Hindi pa tayo tao. Nangyari po yan, ginawa ng kanyang ama yan. Pinatunayan niya yan sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Hindi tayo pinagtatayo ng konkretong building para doon tayo magkaisa ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Sinabi po sa Aklat ng Gawa, chapter 7, verse 48 to 49. Sinabi po doon na ang langit ang kanyang luklukan, ang lupa'y tungtungan ng kanyang mga paa. Hindi tayo pinagtatayo dahil hindi siya po pwedeng manahan sa konkretong building. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Panginoon, anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Di ibig sabihin, hindi tayo pinagtatayo ng konkretong building. So sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig, may hula po na tinuturo. Paniniwalaan natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta at pinagtibay naman at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Nasulat po yung nangyari sa banal na kasulatan, kaya pakikuha natin yung mga Bible natin at patuloy tayong maggulay-gulay hanggang sa magrema at matanim sa puso natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na natuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sangayon po ba tayo doon? Amen. Di ba individual tayo na meron tayong relasyon na may ginawang halimbawa na patotoo na paniniwalaan tayong lahat? Binuhay siyang magmuli in the third day. Amen. Pakikuha po natin yung mga Bible natin and then may mga gadget tayo ngayon. I-download natin yung Bible natin sa gadget natin. So sa bawat individual na maniniwala, makakakilala sa ating tagapagligtas na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Binuhay siyang magmuli in the third day. Pinaniwalaan natin yung nagsugo sa kanya. Amen po ba? Amen. Ngayon, i-write natin yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon sa gadget natin. Patutunayan po ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan na ang Banal na Bundok ng Sayon yung mga individual na tinatawag at hiniran niya na magiging participant ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. May tatak tayo ng patotoo sa puso't isip natin lahat. Amen po ba? Amen. So ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Automatic nagkaroon ng pagsilang sa atin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Automatic naging lahi tayo ng ating tagapagligtas. Automatic naging mga new creature tayo sa pagpupulong natin ng araw ng Sabat. Automatic, tinalikuran natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan dahil napailalim tayong lahat sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nagdating sa Roma, chapter 11, verse 32. Ano po nakalagay doon? Ikinulong tayo sa pagsuway upang ang Panginoon Diyos mahabag sa lahat. Amen po ba? Amen. O di ang Panginoon Diyos lang ang may ginawa na paniniwalaan natin upang tayo maligtas lahat. Maliwanag po ba? Amen. Na isinubo niya yung buktong na anak na paniniwalaan natin, may nangyari. Ginawa ng ating tagapagligtas yung kasaysayan na paniniwalaan natin.
So dumako tayo sa Book of Isaiah, chapter 10, verse 12. Basahin po natin lahat para magliwanag sa puso at isip natin yung napapanood natin at napapakinggan natin. At yan po yung katotohanan na paniniwalaan natin na magre-rema sa puso natin. Amen po ba? Siya yung nag-uukit sa lahat ng nakikinig, sa lahat na maniniwala ng tapat sa Panginoong Jesucristo na binuhay siya maguli in the third day. Yan yung katwiran ng ating tagapagligtas na tumataan sa puso at isip natin. Lumalabas sa labi natin, hindi nahiwalay sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Book of Isaiah, chapter 10, verse. Unawain po natin mabuti sa lahat po nung nakakarinig. Ganun po. Book of Isaiah, chapter 10, verse 12. Kaya't mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, aking parurusahan ang kagagawa ng mapagmalaking loob na hari sa Assyria at ang kaluwalhatian ng kanyang mga mapagmataas na tingin. Bulay-bulayin po natin itong Book of Isaiah, chapter 10, verse 12. Kaya't mangyayari pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sion. Saan po mangyayari yung gawain ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin? Saan po mangyayari? Yung buo niyang sikap na gagawin niya, di po ba't sa bundok ng Sion gagawin? Amen. Di ba tayo yung bundok ng Sion na tinatawag na itinayo na maluwalhating iglesia na iyaharap na walang dugis at kapintasan? Di ba tayo maniniwala sa bundok niyang anak na isinuko niya? Nasaksi tayo at nagpapatotoo na binuhay niya maguli sa ikatlong araw? Di po ba yan yung naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sion? Di po ba yan yung katwiran na pinaniniwalaan natin? Na ginawa ng Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na yan ang isasagawa niya sa bundok ng Sion na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang pangalan na nakalagay dito, kundi specific na nakadefine, bundok ng Sion. Diyan niya gagawin ng buong gawain ng kanyang sikap sa bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang pangalan dito nakalagay eh. Utos at utos, bilin at bilin. Di po ba nakalagay dito? Ito yung utos na tuto pa rin natin eh. Mangyayari. Na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang sikap sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, aking parurusahan at ang kagagawa ng mapagmalaking loob na hari sa Assyria at ang kaluwalhatian ng kanyang mapagmataas na tingin. Tingnan niyo, paparusahan pa niya yung binanggit dito yung Assyria. Nasa panahon na tayo ng kawakasan. Di ang binabanggit na dito ang buong sanglibutan. Amen. Mangyayari na gagawin ng Panginoon yung buo niyang sikap na ginawa niya sa bundok ng Sion. Wala pong ibang nakalagay na ibang pangalan ng relihiyon kundi bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. So napakadakila nitong title na pagbubulay-bulayan natin dahil ang mga iniimbitahan niya rito yung mga talagang tinatawag at pinipili niya at hinihirang niya. Amen po ba? Amen. Yung mga taong bago na nagpupulong, na may inaalala tayo sa pagpupulong, na may ginawang buong sikap ang Panginoon sa bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Ang ginawa niya sikap sa bundok ng Sion na pinagpupulungan natin, yung pong katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yan po yung tanda na binago sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the third day, binuhay niya maguli. Amen po ba tayo?
Amen. So may katwiran tayo ng hukom ng mga hukom. May katwiran tayo ng hari ng mga hari. May katwiran tayo ng Panginoon ng mga Panginoon. Mga saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Yan po yung tatak ng Espiritu na tumatahan sa puso't isip natin. Lumalabas na sa labi natin, mga merenasyon na tayo. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Napakadalisay pong aral na inihanda sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang imbitasyon niya sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, wala na siyang itinatangi. So, sa kalooban niya, ipinapahayag ito upang marinig ito ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tayo pong mga itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, ang maluwalhating iglesia na itinayo niya. Amen po ba? Sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Di po ba naunawaan natin kung ano larawan ng Panginoong Jesucristo? Kaya napakita nga siya sa kanyang kaluwalhatian. Espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Nahayag ang Espiritu in the third day. Amen po ba? Amen. So nakagagalak, ano po, mga kapatid at kaibigan, lilibigan tayo ng katiyakan sa mga iniimbitahan niya, na mga panauhin niya, no? Tayo ang mga, may mga certification na tinatanggap na mga meron tayo, mga tatak ng patotoo. Nasa puso't isip natin yan, hayag na sa labi natin yan. Kaya sa dimbang espiritual, ipinakikilala po ang kaharian ng Panginoon Diyos, yung mga kalalakihan at kababaihan na magtitiwala na ng tapat na meron tayong mga tatak ng patotoo na pinaniniwalaan, na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So dadako po ako sa awit, ano? Awit chapter 7. Pakinggan po natin mabuti at unawain po natin, ano? Awit chapter 9 verse 7 and 8. Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. Unawain po natin mabuti. Inihanda niya yung kanyang luklukan para sa kahatulan. Meron pong paghuhukom. Amen po ba? Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. Ano po pangalan ng luklukan na inihanda niya? Sinabi na kay Propeta Isaiah sa chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Maliwanag po sa atin. Amen. Bulay-bulayin natin, ang bundok ng Zion, hindi literal na nakikita to. Ang bundok na Zion, tayo pong mga mananampalataya na mayroong mga tatak ng binhi ng patotoo. Mga saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Tayo ang banal na bundok na Zion na itinayo niya in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Tumatahan sa atin yung katarungan ng hukom ng mga hukom. Tumatahan sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Nakasulat sa isip natin. Lumalabas na sa labi natin yung patotoo. Na binuhay siya in the third day. Mga saksi niya tayong tapat. Amen po ba? Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Maliwanag po ba? Amen. So verse 8 ng awit chapter 9, at hahatulan niya sa katwiran ng sanlibutan siya'y mga kasiwa ng karapatan, kahatulan sa mga tao. Verse 9, ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa nagpipigati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan. Tingnan niyo, pinakamatayog na muog yung ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng kabagabagan. Pagdating sa verse 8 ng awit chapter 9, at hahatulan niya sa katwiran ng sanlibutan siya'y mga kasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. Unawain natin kung alin yung katwiran gagamitin na panghatol sa mga tao.
Ito po, nangyari po ito sa buong kasaysayan ng mundo eh. Na binuhay niya maguli, independe yung kanyang buktong na anak eh. Ang sumampalataya sa buktong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Ang hindi sumasampalataya sa buktong na anak, hindi sumasampalataya sa nagsugo, walang inaasahan na buhay na walang hanggan. Ngunit yung mga iniimbitahan na may mga tatak ng patutungo sa ating puso't pag-iisip na hindi nawawalay sa ating labi, eh hindi na tayo hahatulan. Nag-iintay na tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayo patulan niya. Amen po tayo doon. Amen. Sinabi niya yan sa Roma 9:33. 1 Peter chapter 2 verse 6. Diyan po inilagay sa sayo ng kasulatan. Amen po ba? Amen. Sinabi niya na sumampalataya, hindi mapapahiya. Kaya napakadakilang imbitasyon ng ating hukom ng mga hukom sa panahon ng kawakasan. Unawain natin mabuti yung Awit chapter 9 verse 8. At hahatulan niya sa katuwiran ang sanlibutan, siya'y mga nasiwa sa karampatang kahatulan sa mga tao. Tignan niyo po, itong katuwiran na binabanggit nangyari po ito. At sa silong ng mga langit sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin masusumpungan ng kaligtasan natin bawat isa. At yung katwiran na ito nangyari ito, nahayag ito, nang buhayin niya maguli sa ikatlong araw yung ating tagapagligtas. Amen po ba tayo? Nangyari po itong katwiran na paniniwalaan natin lahat na maghahatid sa ating lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At dito tayo ginagawa niya nga ay pinamumuhay natin yung katwiran ng patotoo na pinagiging ganap niya na tayo o pinagiging banal niya na tayo. Amen po ba? So maliwanag na po sa atin yung Book of Isaiah chapter 12, Book of Psalms chapter 9 verse 7 and 8, Amen. Book of Psalms chapter 87 verse 1, para maging klaro sa atin ano po. Kaya binabalikan natin itong nagpapatibay at nagpapatatag ng ating napapakinggan na paniniwalaan natin. Ang sabi dito sa Awit chapter 87 verse 1, ang kanyang patibayan ay nasa mga banal na bundok. Tingnan niyo, mga banal na bundok, mga plural, marami. Ibig sabihin, ang tinutukoy na plural na maraming mga banal na bundok dito, you and me. Amen. Tama po? Amen. Ikaw at ako, ang mga banal na bundok dito, ibig sabihin hindi ito literal, ano? Tayo yung mga kalalakihan at kababaihan na iniimbitahan na ilalagak na natin yung ating pagkilala, yung ating paniniwala ng buong puso, buong lakas, at buong pag-iisip at buong kaluluwa. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May mga tatak tayo ng patotoo sa pagtitipon natin ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. At pinagsisisihan na natin yung walang kapuluhang araw ng paniniwala. Nilinis niya na tayo sa maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya naging new creature tayo, kaya naging taong bago tayo sa pagpupulong natin. Amen po ba? Amen. Ang kanyang patibayan ay nasa mga bundok. Ayun, no? Ang kanyang patibayan ay nasa mga banal na bundok. Minamahal ng Panginoon ang mga pintuang bayan ng Sayon, nang higit kaysa lahat na nananahan ng Hakon. Minamahal ng Panginoon ang mga pintuang bayan ng Sayon, na higit kaysa lahat na tahanan ng Hakon. Maluwalhating mga bagay ang sinasalita tungkol sa iyo, o bayan ng Diyos. Tatawaan po natin yung bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na binuhay siya maguli, na saksi tayo tayo ang bayan ng Diyos na tinutukoy dito sa aklat ng awit. Minamahal na mainam ng Panginoong Diyos ang pintuang bayan ng Sayon, dahil dito po malalatag ang pag-ibig niya. Na sa bawat nakakarinig may pag-asang pinangahawakan yung nakakarinig. At may katiyakan na nag-iintay sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala, na mayroon tayong mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin, na nahahayag na sa labi natin yung patotoo. Nasaksi tayong lahat na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Aking babanggitin ang Rahab at ang Babylonia na kasama ng mga nakakakilala sa akin. Narito
Filistia at Antiro, pati ang Ethiopia, ang isang ito ay tinanganak diyan. Oo, tungkol sa Sayon ay sasabihin ng isang ito, at ang isang gayon ay ipinanganak sa kanya at itatatag siya ng kataas-taasan. Tingnan niyo po, ang Panginoong Diyos talaga ang magsisilang sa mga participant na saksi at nagpapatotoo na binuhay siya muli in the temple. Amen po ba? Napakadakila na uunawa sa atin ito upang dito tayo manatiling tapat sa paniniwala. Meron tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol at pinagtibay, ano? Di ba? Yung pinagtibay sa atin natutupad ngayon na makakakilala at paniniwalaan natin na Espiritu yung ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan na tayo ang hinahanap ng ating Ama. Amen po ba? Amen. So, nakagagalak na ipaghiyawak ko sa social media ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao. Wala pong bayad ito. Ipinapangaral po ang mabuting balita, ang regalo sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Pinapangaral po ito ng walang bayad. Amen po ba? Kaya po suriin natin mabuti yung napapakinggan nyo at naririnig nyo sa social media. Amen po ba? Sapagkat talagang tayo sadyang nalito sa dami ng lumito ng mga nangangaral sa buong mundo. Wala pong bayad dito. Ang regalo sa atin dito, paniwalaan natin yung hula ng mga banal ng propeta na may sinusubaybayan tayong hula, na nangyari yung hula, ginawa ng ating tagapagligtas yung hula, at sinaksihan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. Kung ano yung kanilang paniniwala, gayon din ang paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagpupulong, may pinagpupulungan tayong hula. Kaya ang ruler ng ating paniniwala ay yung ating Panginoong Kristo. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Yan po yung patotoo na nakatatak sa puso't isip natin na hindi naawalay sa labi natin. May katwiran tayo ng patotoo na pinaniwalaan na nangyari yung hula ng mga banal na propeta na sinaysay ng mga banal na apostol sa atin na tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So balansyado, may hula tayong sinusubaybayan at merong patotoo tayong pinaniniwalaan. Amen po ba? Sakto tayo sa paniniwala. Kaya po mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sayon, mangyayari po sa bundok ng Sayon nakatalaga yung gawain na ginawa ng Panginoon. Yung ginawa niya, tayo maniniwala sa buktong na anak nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli Sa bundok lang po ng Sayon mangyayari yung ginawa ng Panginoon Diyos ng buong sikap. Ano po? Amen po ba? Amen. Tayo yung tutupad ng patotoo. Nakuha natin malinaw. Kaya't mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sayon. Di ba nangyari na ngayon sa atin ito? Isang mata, nangyari na sa atin ngayon ito. Ang gawain ng buong sikap ng Panginoon, mangyayari sa bundok ng Sayon. Walang ibang pangalan ng ibang kaharian. Amen po ba? Amen. Kundi ang kaharian tayo mga iniimbitahan na maniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. So maliwanag na po. Amen. Na klaro-klaro. Saka yung awit napakadalisay na ibinibigay sa atin na maliwanag sa sikat ng araw ang katotohanan na pinaunawa na sa atin Amen po ba? Amen. Awit chapter 87 verse 1, ang kanyang patibayan ay nasa mga banal na bundok. In English, His foundation is in the holy mountains. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko sa Hebrews chapter 12, verse ano po?
Verse 22. Pakisamahan niyo po kami. Ano yung isa lahat ng iniimbitahan niya? Ang nakalagay dito sa Hebrews chapter 12 verse 22. Dadapwat nangagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ano po ang pangalan ng bayan ng Diyos na buhay? Bundok ng Sayon. Eh tayo ito mga individual na mga iglesia na iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan na paniwalaan na natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta eh. Nangyari po ito eh. Ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang mapuli. Amen po ba? Amen. Yan po yung katwiran ng patotoo na may relasyon tayong lahat, bawat isa. Saan man nadoroon yung mga kapatid natin sa pakikiisa sa paniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siyang mamuli, save tayong lahat. Tayong kaharian niya na itinayo niyang matibay at matatag. Hindi po building ang itinayo niya. Nagkakaroon ng hangganan pagka building eh. Pero pag social media, unlimited. Amen po ba? Amen. Kaya ang Diyos ay pag-ibig eh. Everlasting love. Pinararating niya ito sa lahat ng mga pandinig. Sa lahat ng may pandinig. Makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Dadapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang liwanag po nung sinabi sa aklat ng Hebrews, ano? Ito pong bundok ng Sayon, tayong mga participant na maniniwala na binuhay siya magmuli in the third day, tayo na po ang nakarecord sa langit. Amen po ba? Kaya na-tiyak na natin na naghihintay tayo at nagbabantay kung dumating man yung ating tagapagligtas at manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, nagtitiwala tayo sa hula ng mga banal na propeta, meron tayong iniintay na babaguhin tayo sa isang mata. Amen po ba? Amen. Yung may kabulukan eh, mapapalitan na ng walang kabulukan. Verse 23, sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu, mga taong ganap na pinasakdal at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Nakuha na po natin sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay. Di ba tayo yung mga iglesia na bunga ng panganay? Amen po ba? Amen. Di ba tayo yung mga kamanggagawa niya? Tayo yung kamanggagawa niya sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit. Tignan niyo po, oh. Lahat ng followers ng Panginoong Jesucristo na may tatak ng patotoo na pinaniniwalaan, na saksi na binuhay siya maguli in the third day, nakatala na sa langit eh. Habang nagpupulong tayo at ang pinagpupulungan natin eh, yung hula ng mga banal na propeta, nakatala na tayong lahat sa langit. At sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nakagagalak naman po. At sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tingnan niyo po, yung nagpupulong ng mga iglesia na nakatala sa langit na saksi na binuhay siya maguli. In the third day, may tatak tayo ng patotoo. Pinasakdal na tayo sa espiritu eh, oh. Mga ganap na yung mga nagdiriwang ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. So napaka-dakilang preparasyon na ginawa sa atin ito. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan. Tignan niyo po. Yung ating tagapagligtasan na magitan sa ating lahat upang tayo tubusin niya sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At yung katwiran din ng patotooan, bumago ng ating paniniwala upang tayo makapagpulong ng may kaalaman at karunungan. Amen po ba? Amen. Na inaalala natin yung panganay sa mga patay, na yung ating tagapagligtas sa espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo ang bunga niya,
Tayo ang kamanggagawa niya na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Tayo yung kamanggagawa niya na mga taong ganap na pinasakdal na sa paniniwala na mga mayroon ng tatak ng bilhin ng patotoo sa puso't isip natin bawat isa. Si Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan. Amen po ba? Amen. Yung katwiran ni Jesus na ating tagapagligtas na binuhay na maguli, ang ipamumuhay nating paniniwala upang tayo makatiyak sa buhay na walang hanggan. Pakaingatan ninyong kayo huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Nakuha po natin ito. Pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita. Wala namang pumawawala sa atin eh. Matatanggihan natin yun, napapakinggan natin. Paniwalaan natin at wala kang bayad dito eh. Pero ang regalo sa atin eh, preparasyon ng buhay na walang hanggan bawat isin. Amen po ba? Amen. Kung hindi nakasumpong ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakasumpong na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Tignan niyo po, kung galing na nga sa langit yung binabalita, dito pa lang sa lupa, ayaw na natin pakinggan yung nagbabalita sa lupa. Paano pa tayo makakasumpong ng katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa? So, paniwalaan natin yung nagbabalita na walang bayan at ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba tayo? Amen. Ito, sinabi na sa aklat ng Hebreo eh. Pag-ingatin ninyo, huwag kayong tumanggi sa nagsasalita. Kaya nga po, pinapangaral ang mabuting balita na walang bayad eh. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. So, dadako ako sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Chapter 1, verse 10 up to 21. Unawain po natin mabuti na papakinggan natin. Ngayon, kung yung ikalawang aklat ni Pedro, sino man po yung nakakarinig, pakibasa natin sa first chapter. Pero mag-uumpisa ako dito sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Ang sulat ni Apostol Pedro sa mga iniimbitahan at inaanyayahan sa pagpupulong, na meron tayong inaalala sa pagpupulong natin, na pinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli, hanggang sa muli niya na pong pagpapakita o pagparito yung ating pag-iintay. Amen po ba? Ang sulat sa atin na tumutupad at gumaganap ng hula ng aklat na ito. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahiram sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Nakuha po natin. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga mapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahiram sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Tignan niyo po yung mga tinatawag at iniimbitahan na nakakarinig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng awakasan. Pag-ingatan natin at mga panatag tayo sa pagkahiram natin sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayong mga natitisod kailanman. Yung mga tinatawag na mayroong mga tatak ng patotoo na pinaniwalaan, hindi tayo matitisod kailanman kasi nangyari yung hula na pinaniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Nangyari po ito, kaya hindi na tayo matitisod. May bunga na tayo ng kaalaman sa kaalaman, kagalingan sa kagalingan, pagpipigil sa pagpipigil, pagtitiis sa pagtitiis, kabanalan sa kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at ang pinakadakila po, ang pag-ibig sa pag-ibig. Kaya kung meron bang ganitong espiritu na tumataan sa puso natin, hindi na tayo tisod. Amen po ba? Amen.
Kaya ang bilin dito sa sulat ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagtawag at pagkahirap sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito ay hindi kayo matitisod kailanman. Verse 11, sapagkat kayo na ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 12, kaya maging handa akong lagi na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na ako ay pinatitibay sa katotohanan nasa inyo. Napakalasa po nung sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat. Ano po? Kaya't maging handa akong lagi na ipinapaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na ako'y pinatitibay sa katotohanan nasa inyo. Alin po ba yung katotohanan nasa atin ngayon na pinatitibay si Apostol Pedro? Di po ba saksi siya na binuhay siya, na magmuli, hindi yung ating tagapagligtas, yung ating guro ng mga guro, Amen. yung ating ministro, yung ating author? Di po ba ang gumawa nito ang pinaniniwalaan natin yung author natin, yung tagapagligtas natin? Tao rin akong katulad yun na ginamit niya upang salitain ko sa buong mundo yung kanyang layunin. Amen po ba? Amen. Tao rin akong katulad nyo na nag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya akong tapat at mabuting katiwala. Kung paano yung pagkahirang sa atin, gayon niya hinirang ang kanyang kaharian. Hindi siya nagtatangi. Pare-parehas po tayo rito. Iisa ang tinanggap natin na katwiran na paniniwalaan. Kaya mutismonado tayong lahat sa katwiran ng patotoo. Maliwanag po ba? Amen. At inakala kong matuwid na samantalang ako ay nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Tignan niyo po, buhay ng buhay yung Espiritu ni Apostol Pedro. Ano po? Amen po ba? Amen. Inakala kong matuwid na samantalang ako ay nasa tabernakulang ito, ay kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Tignan nyo, hanggang ngayon, buhay na buhay, pinapaalala sa atin yung patotoo na paniniwalaan natin. Habang siya ay nasa tabernakulong lamang. Pero, 1,000 years ago na ito eh. Nararamdaman ba natin na alive yung espiritu ni Apostol Pedro sa mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay? Alive na alive yung kanyang pananampalataya na ipinapaalala sa atin ngayon upang tayo ikilusin niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Verse 14, yamang aming nalalaman na dumarating madali ang pagkakahiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng pinahihiwatig sa akin ng Panginoon nating Jesucristo. Oo, pagsisikapan ko na matuwid na pagkamatay ko ay inyong maalala ang mga bagay na ito. Amen. Wow, nakagagalak si Apostol Pedro na mga kamanggagawa ng ubasan ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Biruin nyo, naramdaman niya sa kalooban ng Panginoong Jesucristo na malapit na mawala sa tabernakulong laman. Sinusulat niya to sa mga tagapagmana ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghihiwalay ko sa aking tabernakulo na gaya ng pinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Jesucristo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. Tingnan niyo po, si Apostol Pedro po, saksing tunay na nakita nila ang patotoo, nakausap nila, namasdan nila, nakasama nila. Amen po ba? Amen. Kaya tinanggap nila yung anointing eh. Ano sabi sa kanila? Ipangaral nyo sa lahat ng mga bansa at bautismuhan nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Iisa po yung katwiran na paniniwalaan natin. Bautismunado tayong lahat.
Mananahan nga sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo eh. Lalabas na sa labi natin eh. Kaya napakalalim ng bili ni Apostol Pedro na, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko, inyong maalala ang mga bagay na ito. Tignan nyo, alive na alive yung espiritu ni Apostol Pedro eh. Wala na siya, hindi na natin siya nakikita, pero yung sulat niya sa Ikalawang Pedro, buhay na buhay sa alaala natin. Ano po? Talagang pinasasariwa niya sa alaala natin yung patotoo eh. Verse 16, ito po yung isang napakadakilang testimonya ng mga banal na apostol. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Wow! Ito po, pinaghihiyawan ni Apostol Pedro to. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam. Kasi maraming lumitaw na mga nangangaral ngayon na magaling mangaral eh, puro katha eh. Amen po ba? Amen. Nandadaya eh. Ito, puro-puro po itong sulat ni Apostol Pedro na pinararating sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya sabi ko kanina, tao rin akong ginamit ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ibukay labi ko sa pamamagitan ng katwiran ng patotoo na pinapahayag sa social media na pakikinabangan natin lahat ito na walang bayad eh. Ang pakikinabangan natin regalo rito, buhay na walang hanggan. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam noong aming ipakilala sa inyo ang kapangyarihan. Tignan, pinakikilala ni Apostol Pedro yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. At pagparito ng Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Ang linaw po nung ipinaghihiyawan ni Apostol Pedro eh. Mga saksi kami nakakita ng kanyang karangalan. Eh sila nga po ang ginamit na leader eh. Nagpakita yung ating tagapagligtas, kinausap pa sila eh. Binigyan na sila ng certification at authority upang isulat nilang lahat itong ginawa ng ating tagapagligtas. Kaya hanggang ngayon ay buhay na buhay yung mga banal na apostol na nangangaral sa atin ngayon eh. Amen po ba? Amen. Hindi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Wow, nakagagala. Ano po? Kaya tutularan natin paniniwala ng mga banal na apostol. The same. Parehas sa paniniwala. Amen po ba? Ng mga binibigyan ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagdating sa 2 Peter chapter 1 verse 17, unawain natin mabuti mga kapatid at kaibigan. Ano po? Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Mapalad ang nakikinig at bumabasa at gumaganap ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Revelation chapter 1 verse 3. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalatian nang dumating sa Kanya isang tinig na mula sa marangal na kalwalatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan at ang tinig na ito'y aming narinig nang galing sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Amen. Tignan nyo, yung tinig ko pala napakinggan ng mga banal na apostol nung sila ay nasa banal na bundok. O ngayon, sa panahon ng kawakasan, sa banal na bundok din, madidinig ang tinig ng pakakak. Amen po ba? Amen. Na ang pangalan ng banal na bundok ngayon na mapapakinggan natin ng tinig banal na bundok ng sayo ng nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya tayo itong mga iglesia nito, ang pinaghaharian niya sa ating puso't isipan sa lahat ng kikilala sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas.
Amen po ba? Narinig ng mga banal na apostol sa langit, yung tinig eh. Ang sabi ng tinig eh, ang kinalulugdan ng Ama eh, yung sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito'y aming narinig, nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At sinabi rito madiin ni Apostol Pedro, talagang maunawaan natin na sa bawat magiging participant o bahagi ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, nakatala na sa langit at binigyan na tayo ng 100% na assurance of faith. Amen po ba? Amen. Kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Ang sabi ni Apostol Pedro, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umagay sumilang sa inyong mga puso. Wow! Nakagagalak. Ang Panginoong Jesucristo po, ang tala sa umaga, pag niresearch natin ito in Book of Revelation chapter 2 verse 28, ito po yung reference. Ano po? Kaya masusubaybayan nyo kami, makukuha nyo at nakaklaro natin eh. Ang Panginoong Jesucristo po, ang tala sa umaga na sumilang sa puso't isip natin. Yan yung katwiran ng patotoo na binuhay siya magmuli in the third day. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umagay sumilang sa inyong mga puso. Nakagagalak po, yung sulat ni Apostol Pedro sa mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Meron pala tayong susubaybayang hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo, ang hula ng mga banal na propeta in Book of Revelation chapter 19 verse 10 and 11, at siya rin ang nakikibaka sa katwiran sa panahon ng kawakasan. Siya yung nakasakay sa kabayong maputi na nakikibaka sa katwiran. Kaya kanina yung intro natin sa awit, ano po? Yung chapter 9 verse 7 and 8. Pahatulan niya ang sanlibutan sa katwiran. Nakikibaka na ang Panginoong Jesucristo ngayon. Hindi pa na ang trumpeta na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. In Book of Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang pakakat sa Zion, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang panahon ay malapit na. Ano po ang bilin sa hula na mangyayari sa panahon ng kawakasan? Hinipan na ang trumpeta sa Zion, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Kaya po sa banal na bundok ng Zion, hihipan ng trumpeta. Ang bilin sa atin lahat, makinig na tayo. Dahil ang panahon ng kawakasan ay malapit na. Amen po ba? Amen. Mabuti ang inyong ginagawa na mayroon tayong susubaybayang hula ng mga banal na propeta. Nagaya tayo ng isang ilawa na inilagay sa matayo, gano'n po, na natatanglawan yung mga kapwa nating mananampalataya. Nasisilang yung katwiran ng patotoo sa ating puso at pag-iisip. Amen po ba? Amen. Ang tala sa umaga, yung ating tagapagligtas. Verse 20 ng 2 Peter chapter 1, na malaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Nakuha po natin, naunawaan natin.
na malaman muna ito ng sino man na alinmang hula ng kasulatan kaya hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Amen po ba? Verse 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Ang liwanag po, nung inahabilin sa atin na paniniwalaan natin, na malaman muna ito ng lahat ng marami sa buong mundo, ng sino mang nangangaral, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Nakuha po natin, naunawaan natin, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. Maliwanag po na buhay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Na sa pamamagitan ni Kristo Jesus nagsasalita tayo ngayon na nauudyukan tayo ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Dahil meron siyang sinabi sa mga banal na propeta na nangyari yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yan yung Espiritu Santong naudyukan tayo, kaya nagsasalita tayo buhat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung inyong lingkod na nangangaral sa social media, naudyukan po ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. May tatak po ng patotoo yung itinayo niyang nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Hindi sa sarili kong pagpapaliwanag. Amen po ba? May hula ng mga banal na propeta kung sinubaybayan na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Nakuha niyo po yung nangangaral? Meron pong hula ng mga banal na propeta na pinapahayag sa social media ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Nahayag po sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kunin natin yung talagang reference na magpapatatag at magpapatibay nung napapakinggan natin sa social media na everlasting, forever and ever itong karakter na ginawa niya na makapag-iintay tayo hanggang sa muli niyang pagparito, dadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Sundan niyo po kami para po magliwanag sa atin. John chapter 3 verse 35, ito po yung reference nung mayroong panatag na salita ng hula. Ano po? Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos, sapagkat ang Panginoon Diyos ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na naudyukan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Ang pinapangaral ko sa inyo ay ang Kristong napako sa krus. In the third day, binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nangyari po yan. Hindi natin masasalansang yan na tayo sasalansangin na ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Uumpisahan ko po dito sa John chapter 5 verse 34, 35, 36, 37. Datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao. Nakuha po natin, naunawaan natin. Hindi sa tao ang patotoo. Ano po? Amen po ba? Amen. Gayong may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga maligtas. Ito, liwanag po na sinabi ng Panginoon sa Kristo. Datapwat ang patotoo ay hindi buhat sa tao. Wala tayong
Wala tayong gagawin pagmamapuri. Ano po? Ang patotoong paniniwalaan natin nangyari po ito. Ito po yung napakatibay at napakatatag at napaka-perfect na testimony na binuhay siyang maguli in the third day. Yan po yung tatak na patotoo. Yan po yung binhi ng patotoo na nakatatak na sa puso't isip natin. Lumalabas na sa labi natin, hayag na sa social media. Ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Mapalad yung makakaramdam at makakaunawa na tatawagin at hihirangin at pipiliin sa panahon ng kawangasan. Dahil tayo itinayo niyang matibay at matatag na kaharian na inirecord niya sa langit. Ang pagpupulong natin dito at ang pinagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta na binuhay siyang maguli. Amen po ba? Tayo ang recorded sa langit. Datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao. Gayon may sinabi ko ang mga bagay nito upang kayo mga maligtas. Ang patotoo po Espiritu yung ating tagapagligtas mula sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya hindi mula sa tao ang patotoo. Buhat sa Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Kristo ang patotoo na binuhay ng Panginoon Diyos yung kanyang bugtong na anak. Ano po? Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y magkatuwaan sumandali sa kanyang liwanag. Nakuha po natin, naunawaan natin, sandali lang pala yung pagkakatuwaan natin dito sa sanlibutan sa pag-iintay natin. Sandali na lang. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo'y magkatuwaan sumandali sa kanyang liwanag. Verse 36, datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kayuan sapagkat ang mga gawain ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y isinugo ng Ama. Maliwanag po ba? Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag. Tignan nyo, ang Panginoong Jesucristo ang ilawan Ito siya yung katotohanan na nagliliwanag sa puso't isip natin ngayon ng mga nakakarinig na mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kayo ay magkatuwang sumandali sa kanyang liwanag. Tignan nyo, magkaisa tayo, magsaya tayo sa paniniwala, sa katotohanan na binuhay siya maguli. Ang nakalagay dito sumandali. Sandali lang tayo magkatuwaan dito. At yung pagkakatuwaan natin, iniintay na natin yung muli niyang pagparito. Ang sabi rito sa verse 36 datapwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan. Tignan niyo po, mas dakila yung patotoo ng ating tagapagligtas kaysa kay Juan. Sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding gawa na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y isinugo ng Ama. Verse 37, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Tignan nyo, yung kanyang Ama ang nagpatotoo pa sa kanya nung buhayin siya in the third day. Amen po ba? Amen. Pinatunayan niya sa buong mundo yan. In Book of Acts chapter 17 verse 31. Napakaliwanag po nung ginawa nung kanyang Ama nung buhay siya maguli sa ikalawang araw. Pinatunayan siya. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Ipinakilala siya ng buktong na anak. Amen po ba? Kailan may walang nakakita sa Panginoon Diyos pero ipinakilala siya. John chapter 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Pinatunayan ng Kanyang Ama, nagpatotoo yung Kanyang Ama nung buhay siyang magmuli sa ikalawang araw.
Ngayon, umahayag na siya sa ikatlong araw na espiritu siya, pinakilala naman niya yung nagsugo sa kanya. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Amen po ba? Nakita ito ng mga banal na apostol at ng mga nung 500 na mga mananampalataya pagdating sa Korinto. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Korinto, nakita ng 500 mga iglesia ang tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Nakita rin ng mga banal na apostol. Kaya pinaghihiyawan ng mga banal na apostol sa Book of Acts chapter 2 verse 32, kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Kaya sa pakikibangan ni Timoteo, na sinulatan ni Apostol Pablo si Timoteo, naging anak ni Apostol Pablo si Timoteo sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya kay Timoteo, anak, Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. At makibaka ka na mayroong hula. Amen po ba? Amen. Amen. O ngayon tayo, nakikibaka na may hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Di po ba nakagagalak? Nasakto tayo pag tinimbang, pag sinuka tayo sa paniniwala, sakto tayo dahil meron tayong halimbawa na pinaniwala na ginawa ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Iisang Diyos na tunay ang pagkakakilala at paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil magkawaki silang espiritu, tayo naman maniwala naghihintay at nagbabantay na sa muli niyang pagparito, idatnan niya tayo mga tapat na katiwala na sa isang patay may kabulukan, papalitan niya na walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Di ba't magiging kawamis tayo ng panganay sa makasalanang sanlibutan? Amen po ba? Amen. Di ang nagbubunga yung ating tagapagligtas, naging bunga niya na tayo nung tayo tawagin at piliin niya at hirangin niya at itayo niyang matibay at matatag na kaharian na nilalang niya, nakawamis niya. Amen po ba? Amen. O, di may iniintay tayo sa kaligtasan at pangako sa atin na buhay na walang hanggan na magiging katulad niya tayo. Di po ba nakagagalak sa mga listeners, sa mga partakers at magiging bahagi ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na may katiyakan tayo sa buhay na walang hanggan? Napakatibay po nito. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Tingnan niyo po, yung kanyang Ama, sinasabi ng tagapagligtas na siya yung nagsugo sa kanya pinatunayan ng kanyang Ama nung siya buhayin in the third, nung buhayin siya na maguli in the third day. Sinabi niya, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanman hindi niyo nakita ang aking Ama? Tama po. Amen. Hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Ngayon, nakikilala na natin kung ano larawan ng kanyang ame, kung ano larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ame. Kasi isinugo siya. Pinatunayan ng kanyang Ama nung buhay siya maguli in the third day. Di po ba nahayag ang Espiritu sa laman in the third day? Espiritu yung sinasamba natin sa paniniwala natin sa panahon ng kawakasan. Ipinakilala ng bugtong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Kaya iisa po ang Diyos natin na pinaniniwalaan, Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Amen. Hayagan po pinaghihiyawan ito sa social media, yan po yung mabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So maliwanag na po tayo doon, mga kapatid at kaibigan, nakakarinig ng mabuting balita na ipinapangaral sa banal na bundok ng Sion. Amen. Yung mga banal na apostol napakinggan nila tinig sa langit nung nasa banal na bundok sila Amen po ba? O dito, ngayon din, dito nyo sa banal na bundok ng Sion na didinig ang tinig ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya po, marami nang gumagamit ng Sion Ito po, kumpleto yung ibinigay sa ating pangalan sa lahat ng magiging pag-isipan, sa lahat ng magkakaroon ng tatak ng patotoo. Kumpleto po yung pangalan na nakarecord sa langit nung binasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 22. Dadapwat nagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion. O tayo mga saksing lahat, di ba tayo ang iglesia? Iglesia ng banal na bundok ng Sion. Kumpleto po yung
pangalan ng kaharian niya na inirecord niya na sa langit. O di recorded tayo bawat isa sa mga tinatawag na maglalagak ng paniniwala na mayroong tatak ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Hindi kayo mag-aalala sa amin. Madidinig nyo na hindi pa na ng bantay yung kanyang tinig sa buong sanlibutan upang marinig natin yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At dito lang po manggagaling sa banal na mundo ang pangangaral ng mabuting balita. Specific na po yan, nakadefine na po yan. Kaya sabi ko nga kanina, paki-download yung Bible nyo sa gadget nyo. Kung na-download na yung Bible nyo, any Bible kasi ginagamit namin, King James Version, International Bible. Ang Panginoong Jesucristo rin ang magpapatunay sa ating lahat na ang banal na bundok ng sayo nang inirecord niya sa langit. Amen po ba? Amen. Nakatali yung katwiran ng patotoo sa ating mga puso't pag-iisip. Amen po ba? Amen. Kaya po, pagdating sa Revelation chapter 22, verse 16, napakatibay at napakatatag nung mga reference na pinapahayag sa social media na ang kanyang pagmamahal sa lahat ng mga tao walang bayan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking mga anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Amen. Nakuha po natin na si Jesus ang tala sa umaga, Amen. na maningning, na nananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Nagsugo siya ng mga anghel, para ipahayag ito sa buong sanlibutan. So, nakagagala. John chapter 20, verse 21. Ito po, puro napakatitibay at napakatatag na assurance ng ating paniniwala Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Napakaliwanag po, mga kapatid at kaibigan. So, ang gagawin na lang natin siya yung pinaka-ruler natin at guidelines natin pagdating sa ating tahanan kukunin natin yung Bible at magbubulay-bulay tayo upang gawin niya tayong tahanan, magpakailan-kailan pa man mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iglesia na nangalat sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Wow, nakagagalak. 1 John chapter 5. Ito yung mga talagang related sa mga i-apply natin na ginawa niya yung covenant upang sumagana sa puso't isip natin yung ating pagkilala at paniniwala sa panahon ng kawangasan. 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang buhay na walang hanggan pala nasa kanyang anak Di po ba binuhay niya maguli in the third day? Purely spiritual yung paniniwala natin sa pagkilala natin. Na binuhay niya maguli in the third day upang meron tayong paniwalaan na espiritu yung ating tagapagligtas. Kaya tayo hinirang sasaksihan natin yun, tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Pinaghihintay niya na tayo na kung siya'y mahayag sa alapape, gigisingin na yung mga kapatid nating mga saksing tapat, at tayo mga titire, babaguhin niya sa isang mata, aalisin, papalitan niya, may kabulukan na walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Ganyan po ang mangyayari sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya natin ito pinagpupulungan kaya natin ito inaalala Verse 12 ng 1 John chapter 5, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak
ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang hindi naniniwala sa buktong na anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang naniniwala sa buktong na anak ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Verse 13, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Wow, nakagagalak. Ano po? Ang buhay na walang hanggan ay nasa anak ng Diyos, na kay Kristo Jesus. Kaya nga, sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kanino man, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, na paniniwalaan natin, na tumawag sa atin, na mayroon tayong tatak ng binhi ng patotoo, na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo po ang binigyan ng katiyakan ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So, deklarado po siya sa mga sulat niya, oh. Sa banal na kasulatan. Matthew chapter 28, verse 19 up to 20. So, napakadalisay at napakatibay na ito'y ipinapahayag ng kanyang bantay ng bundok ng Sayon sa mga iniimbitahan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo talaga ng habang nag-iintay at nagsusumikap tayo sa kaligtasan natin, binigyan tayo ng talagang napaka-tibay at napakadalisay na pangako. Amen po ba? Amen. Matthew chapter 28, verse 19 up to 20. Dahil dito, nagsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Gawing alagad gawing followers. Pinahahayo yung mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung utos. Pinahahayo yung mga banal na apostol. Ipinapangaral na saksi silang lahat sa pagkabuhay na magmuli. At sinabi rito, inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala pong tubig na inutos dito. Maliwanag po ba? Amen. Ito po, aral po ito eh. Kaya sinabing pangalan ng Ama, sinabi ng ating Ama sa mga banal na propeta. Sinabi ng mga banal na propeta, nangyari po yan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, tinupad ng Anak. In the 10th day, nahayag naman na Espiritu na yung Anak. Kaya bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Amen. So, Espiritu yung ating tagapagligtas na binuhay siya maguli in the 3rd day. Kaya, doktrinado, bautismunado na tayo, napailalim na tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saksi niya na tayong tapat na binuhay siya maguli in the 3rd day. So, still waiting tayo. Nag-iintay tayo sa second coming of Jesus. Are you still alive in the name of Jesus, in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Sa kagagalak po na itong binibigay sa ating napakatibay at napakatatag na alituntunin na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin bawat individual sa kaligtasan at tagapagmana ng buhay na walang hanggan, walang bayad. Amen po ba? Amen. Truly, truly. Amen po ba? Pagdating sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Wow, to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Ang bilin sa mga banal na alagad, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Ituro ninyo sa kanila na ating gawin. Maliwanag po ba? Ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, ang nag-uutos ang ating tagapagligtas sa mga banal na alagad. Amen po ba? At ngayon naman, tayo naman pailalim sa ating tagapagligtas. Tinuro ng mga banal na alagad sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Pailalim tayo sa pamamahala ng kanyang sinasabi sa mga banal na apostol. At tularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol na pinaghihiyawan na silang lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang sinabi niya rito, at
narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Naunawaan natin kung bakit siya sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Iniukit niya sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Yan yung tatak ng binhi ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Lumalabas sa labi natin, hindi nawawala yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ano sinabi dito? At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, tumataan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Yan po yung espiritu na tumataan sa puso natin. Amen po ba? Amen. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Espiritu, nakilala natin yung ating tagapagligtas. Walang laman, walang mga buto. Kaya sa second coming, nakahanging on the air siya sa ulap, nakasentro siya sa kalawakan. At makikita siya ng lahat ng mata ng mga tao sa muli niyang pagparito. Wow! Ang mga banal ay magpapakabanal, ang masama ay magpapakasama. Wow, ang mga banal habang nagpapakabanal, may iniintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo? Amen. Ito yung katwiran niya. Nakasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Hindi nawawala sa labi natin, no? Kasama ng labi natin. Pagbukas ng labi natin, nasa labi natin yung katwiran ng patotoo. Yan po yung paniniwala na ipinagkaloob sa atin bawat isa na walang bayad. Napakadakila. Amen po ba? Anong bilin sa atin sa 1 John chapter 2 verse 27? Siya rin ang nagpahid sa puso't isip natin ng kanyang katwiran na hindi mawawalay sa labi natin. Tungkol sa inyong mga pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan nyo, may tinanggap tayong ginawa ng ating tagapagligtas, may katwiran ng patotoo. Yan yung tinanggap na pinaniwalaan natin nananahan sa puso't isip natin, mga kapatid at kaibigan, sa pangalan ng Jesucristo na mayroong patotoo tayong paniniwalaan, may matibay at matatag tayong mga relasyon. Saksi niya tayong tapat, na binuhay siya maguli in the third day. Yan po yung nakapahid sa puso't isip natin. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po yung ipinahid sa puso natin na katwiran. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. At kung paano kayo tinuruan ito ay gayong kayong nananahan sa Kanya. Verse 28, at ngayon, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Huwag binibigyan tayo ng katiyakan, manatili tayong tapat sa katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day upang kung mahayag siya, huwag tayong mapahiya sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba, mga kapatid, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, maliwanag po ba yung pagparito niya manatili tayong tapat sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli upang kung siya mahayag huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito. Amen. Yan po yung katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Siya ang makatarong hari na hatol sa lahat ng mga paniniwala ng tao sa buong sanlibutan. Diba, kanina pa lang sa Book of Psalms, sa chapter 9, verse 7 and 8, hahatulan niya ang lahat ng gawa ng mga tao, hahatulan niya ng katwiran. Kaya po ito na, pinapahayag na yung katwiran ng patotoo. Kaya basahin natin mabuti at maggulay-gulay tayo para matiyak natin bawat isa. Ito po yung 1 Peter chapter 2. Verse 9. Dadapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niya
tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano pa pangalan ng bayan na pag-aari ng Panginoon Diyos? Yung mga iglesia, yung mga mananampalataya, yung mga nakakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. Tayo bayan niya na itinayo sa panahon ng kawakasan Ano po pangalan? Makukuha po natin yung sinabi ng Ama ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propete. Nangyari na po sa atin ngayon yan. Sinabi kay Propeta Isaias, chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Maliwanag po ba? Amen. Pagdating sa Joel chapter 3 verse 16 and 17, diyan din po ipaghihiyawan ng yung kanyang kabutihan na binuhay niya maguli yung buktong niyang anak in the third day. Diyan aangal ang tinig ng pakaka. Pagdating sa 17, sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Sa lahat ng sasaksi at maniniwala na ang ating tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siya maguli in the third day. Yan po yung katwiran ng patotoo na tumataan sa puso at isip natin. Kaya hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na nangangaral sa sanlibutan. Kundi, kaya tayo naging tagapagmana, ginawa ng ating tagapagligtas yung ipamamana na paniniwalaan at ipamumuhay natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Kaya siya, Papa rito, bilang tagapagmana, susunduin niya na tayo. Iaalis niya na tayo sa madilim na sanlibutan. Labat-bat na ng kasamaan ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya siya babalik, meron siyang babalikan, may susunduin siya. Amen po ba? Amen. Lahat naman ng tinawag niya at inimbitahan niya sa pagpupulong at pagdiriwang ng araw ng Sabat na mga taong bago at lahi ng ating tagapagligtas, pag tinanong tayo ng ating tagapagligtas, alam niya na tayo yung mga tapat na katiwala na iniingatan natin yung patotoo sa ating puso't isipan. Panatag tayo sapagkat meron tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Mayroon tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta. Mabuti inyong ginagawa. At sa pakinggan natin, ipinaghihiyawan natin yung patotoo na nangyari, na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na binuhay niya maguli in the third day. Amen po ba? Yan yung sinusubaybayan nating hula ng mga banal na propeta na mabuti yung ating ginagawa na may sinusundan tayong hula. Amen po ba? Amen. At sa pakikibaka sa digmang espiritual, may hula tayong ipinapahayag na nangyari yung hula. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi rito, tayo yung hinirang na isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo. Hindi po ba ipinapahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto? Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo yung bansang banal na pag-aaring sarili ng Diyos na naghahayag ng karangalan ng tumawag sa atin. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung mga good steward niya. Tayo yung mga partakers niya na mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli na nag-iintay na sa second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na talagang yung pagkain na inihain sa atin malasang malasa. Amen po ba? Amen. Nakabubusog ng kaluluwa. At ito po yung salita niya nagbibigay ng buhay na pag-asa at tagumpay sa pag-iintay nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sino man yung nakakarinig sa tinig ng pakakak sa panahon ng kawakasan, hindi tayo malulugi rito. Panalo na tayo rito. Amen po ba? Amen. Hindi nyo, isang hamak na dukha lang yung pinili niya na pinagkalooban niya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang karunungan, ng kanyang kabutihan at kagandahang loob. Dukha lang ho yung kaharian, pero siya ho ang magpapakilala sa kanyang kaharian sa banal na bundok ng Sayon. Ano po sabi nung tumawag sa atin, nung nag-imbita sa atin, nagpaunlak sa atin, sa kasalang magaganap, na yung kordero at yung maluwalhating iglesia, malapit ng magsama, nag-iintay na yung maluwalhating iglesia, yung katipan ng ating tagapagligtas, yung mga inimbitahan sa huling hapunan, yung mga inimbitahan sa kasalang magaganap, mga taong bago po yan.
mga isinilang sa katwiran ng patotoo. Ginawa tayong tahanan, magpakailan-kailan pa man, tumatahan yung katwiran ng patotoo sa ating puso't isipan. Amen po ba? Yan po yung katangian ng maluwalhating iglesia na mga imbitado sa hapunang magaganap, sa kasalang magaganap. Malapit na maging isa ang maluwalhating iglesia. Magiging katulad niya ng Espiritu yung maluwalhating iglesia, nagsisipagbantay at nagsisipagpuyat sa panahon ng kawakasan. Ano sinabi ng ating dakilang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom? Ang Panginoon ng mga Panginoon? Ano sinabi niya sa lahat ng mga iniimbitahan niya? Revelation chapter 22 verse 7. At narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Mapalad po yung maalala nung lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinaniwalaan at kinilala natin yung ating pinaglilingkuran na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Mga saksi niya tayong tapat na binuhay siyang magmuli in the third day. Amen po ba? Ang sabi niya, madali na siyang paparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya po may tinupad tayong hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. So congratulations po sa lahat ng mga participant, sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga followers na nakarinig ng programa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, na hindi pa na po ang tinig ng pakakak na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, at sa bundok po ng Sayon madidinig ang tinig ng pakakak, hindi po kung saan saan. Amen po ba? Amen. So, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng programa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po programa ng tao to. Programa po ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ni Kristo Jesus, na mapalad yung lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. So binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat. At to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nakakalugod mga kapatid na patuloy na dinggin ng kalooban ng Panginoong Diyos, sapagkat sa atin ay bigay ang isang dalisay na katiyakan na kung tayo mananatili sa kanyang banal na bayan, tunay nga na tayo nakakaasa, na tayo bahagi ng kanyang bayan, na pinaglaanan niya ng kanyang tahanan sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Mga galak tayong totoo mga kapatid. Mga galak tayong purihin, takilain at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Purihin ang ating dakilang Diyos.
Dakilang Diyos Ama na puspos ng kahabagan, ng awa, ng karunungan, ng kaalaman, ng pagkaunawa, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming taus-pusong pagdakila at pagsamba sa iyong kabanal-banalang lutupan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy mong inahayag sa aming puso at sa aming mga pag-iisip ang mga bagay na marapat naming tanggapin habang kami ay naglalakbay bilang Kristiyano sa sanlibutan ito. Amen. Patuloy kaming nagtutumiway sa aming mga pananampalataya. Patuloy kaming hindi makikilos magpakailanman sapagkat ikaw, O Diyos, na nagtayo sa amin sa katwiran, ang siyang patuloy na nanahan sa aming puso at sa aming mga isipan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ang iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan ay patuloy mong pinupustos sa kaalaman at pagkaunawa ng iyong katwiran upang ito'y maibahagi sa sino mang tao na hihirangin mong maging bahagi ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa pusong tinuruan mong umawit ng iyong katwiran. Tinuruan mong magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Tinuruan mong makilala ang iyong buktong na anak na siyang nahayag sa aming puso't isipan, ang iyong dakilang pagka-Diyos na ikaw ay isang Diyos na tunay, Espiritu, banal, walang bungis at walang kapintasan. Amen. Kung ano ang iyong larawan ay magkakagayon ang larawan ng iyong banal na bayan sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo, isang dakilang bagay na patuloy naming ipinagmamapuri at ipinagpapasalamat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipag-ayon at magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.